Pitong halaman na kontramalas ngayong kawitan ng palakol. Kinakapo sa pera, maraming hindi magandang bagay ang nangyayari, no? Kumakatawan sa katahimikan at harmony sa ating buhay. Na mas maraming snakes plant sa ating bahay ay mas maganda. Meron nga pong pag-aaral na sa merely touching ng leaves po ng ating halamang potos ay nakaka-apekto po yan sa ating peacefulness. Hello everyone! This is Hermie Sunaho of Mini Dino Park Conejo Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin? Pitong halaman na kontramalas ngayong kawitan ng palakol, no? Kayo ba'y nakakaranas ng kahirapan? At talagang parang napakamalas ng buhay nyo, no? Yung parang walang pumapasok na swerte, no? Kinakapo sa pera, maraming hindi magandang bagay ang nangyayari, no? At yan yung pag-uusapan natin dahil meron po tayong mga halaman na pwedeng makatulong sa inyo. Ano-ano kaya mga halaman yan? Malalaman nyo sa ating pagbalik, kaya ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Sinasabi nga po na kapag sasapit yung ganitong buwan, yung July, ano, yan po yung simula ng kawitang palakol. Bakit nga ba, no? Dahil daw po sa ang buwan na ito ay pang-7 at yung 7 na korte, yan po yung nangangahulugan ng palakol. At yung palakol, kawitan, yung kawitan, ibig sabihin yan parang disgrasya, parang kamalasan, ano? At kahit man sa ating mga grades, no? Pag sinabing palakol ka, pasang-awa ka, no? Ganyan yung mga kaakibat na paniniwala dyan sa buwan na yan, ano? Pero dyan po nagsisimula yan hanggang sa minsan dumidikit po yan sa atin, ano? At hindi nawawala sa ating buhay kapag sumapit na. At meron nga pong mga halaman na nag-absorb ng kamalasan na dulot po ng kawitang palakol, ano. 7 po yan sa ating listahan at iisa-isahin po natin pag-ikot natin sa ating garden para makita nyo po yung itsura nila, no. Kaya samahan nyo ako. Una po sa ating listahan ay ang peace lily, no. Ang peace lily po ay kilala sa kanilang abilidad na mag-purify ng hangin, ano. At alam nyo po ba kung ano ang simbolismo nito, no, nung peace lily natin? Ang peace lily po ay kumakatawan sa katahimikan at harmony sa ating buhay. Kaya naman po, kapag sasapit yung kawitang palakol, maganda po na may peace lily kayo, no? Dahil hina-harmonize niya po yung pagpasok ng positive energy, no, sa ating mga tahanan. Lalo na po kapag namulaklak yung inyong mga peace lily, yung puting bulaklak niya po ay sumisimbolo ng purity, no? At ang kalinisan na yan yung maglilinis nung mga hindi magagandang mangyayari sa ating buhay, or mag-iiwas po tayo, no? Dahil ina-absorb po nito yung mga bad elements, bad vibes, ano? At kung mapapansin nyo po yung mga peace lily, napakagaganda ng kanilang mga kulay, no? Malamig na malamig sa ating paningin. At may iba't ibang klase niyan, may variegated pa niyan, may green, no? At walang stop na pamumulaklak is walang katapusang swerte din po, no? Na talaga namang kukontra sa mga kamalasan sa ating buhay. So yan po yung peace lily. At ang mga peace lily po, madali lang naman alagaan yan. Lagay nyo lang po siya sa mga shaded na bright na area, no. Pwede na po yan. At magdilig kayo kapag tuyong-tuyo na po yung lupa. At panatiliing mataas yung humidity sa ating tahanan para po tuloy-tuloy ang kanyang pamumulaklak. Ang susunod naman po natin ay ang aloe vera. Ang aloe vera po, kilala po natin yan, ano, dun sa kanyang healing property. Wina-ward off po nito yung bad luck and bad energy. Nagki-create din po ito ng positive na aura, no, sa atin. Kaya po kapag halimbawang meron po tayo nito, yung mga kamalasan po, ano, nadulot po nung parating na
kawitang palakol, maiiwasan po natin, ano. At the same time po, maraming benepisyo ang halamang aloe vera, no. May mga naglalagay nga po nito sa mga kwarto nila at sa tabi ng bintana upang hindi makapasok, ano, yung mga hindi magandang vibes, ano, o elemento. So ito pong aloe vera, sa first aid po, marami yang gamit, ano. Maaari po yang ipanggamot sa sugat, maaari din naman po yang ipanggamot dun sa nalulugas na buhok. Maganda po yan sa kutis at isa na po yan sa mga halaman na maraming benepisyo kapag inalagaan sa bahay. Sa pangatlo po nating halaman ang snake plants, ano. Isa po sa napakagagandang halaman itong snake plants, ano, dahil po dun sa kanyang patayo na tubo, pinaniniwalaan po na ito'y maswerte dahil growth po yung ibig sabihin, no. Ito po ay nagsisilbing protection din dahil po dun sa kanyang matulis na dulo, sinasabi po na yan, tinutusok niyan yung evil spirit na papasok sa ating bahay. Kaya naman po kapag sasapit yung kawitang palakol, isa po ito sa panlaban. Kilala po siya as bedroom plants dahil po madalas talagang nilalagay ito sa kwarto, no. Sinasabi po na kaya nitong tanggalin ang mga bangungot, no, na maaaring yan dumating sa ating isipan habang tayo natutulog. Ngunit ang katotohanan po dito sa mga snake plants, pinupurify niya po yung air, ano, at malakas pong magbuga ng oxygen sa gabi, kaya naman po mas mahimbing yung ating pagtulog at mas relax po tayo. Isa po sa mga kilalang protector plants, top plants, no, na laging kasama po sa masuswerte itong mga snake plants. Nasabi nga po na mas maraming snake plants sa ating bahay mas maganda dahil bukod po sa maraming oxygen kang makukuha, mas swerte po, no, sa ating paligid. Lalo na po kapag lumabas po yung mga bulaklak nila, no, na talaga namang ang gaganda at mababango. At habang gumagabi po, mas talong humahalimuyak na animoy mga vanilla yung amoy nito, no. So kapag halimbawa pong sumulpot yan, bukod po sa kontramalas na, meron pang paparating na magandang pangyayari sa inyong buhay. Sa pang-apat po nating halaman ay ang jade plant. Ang jade plant po, isa sa pinakamagagandang mga halaman. Sinasabi nga po na ang jade plant po ay isa sa mga halaman na kayang isakripisyo yung kanyang buhay para sa mga may-ari ng lugar na kanyang kinalalagyan. Ang jade plant po ay nag-a-attract ng energy, ng wealth and prosperity. Kaya naman po sa kawitang palakol na talagang ubos-ubos ang pera natin at parang kapos na kapos tayo, siya po yung magandang pangontra. At ito po, dahil po sa nag-stack siya ng tubig sa katawan, nag-i-stack din po tayo ng mga kaperahan. Yung kanya naman pong bilog-bilog na dahon na hugis, yan po ay nagre-resemblance ng pera, kwarta, kayamanan. Kaya po napakaganda nitong jade plant dahil po bukod sa kanyang simbolismo na taglay ay kaya niya pong mag-boost ng oxygen level, no. At ito pong mga jade plant, isa po sa mga maituturing na halaman na kapag nilagay mo po sa inyong welcome area, talagang magbibigay sa inyo ng magandang biyaya at itataboy po yung mga hindi magandang bagay na pwedeng mangyari sa ating buhay. Sa panglima naman nating halaman ay ang mga cactus po. Ang cactus po ay isa sa mga halaman na nasa listahan, ano, ng mga maiinam na halaman na nag-absorb po ng radiations. At ang radiations po ay ina-associate sa mga bad energy o bad element sa ating buhay. Kaya po itong mga cactus, sila po ay isa sa mga lumalaban sa negative energy. May iba't ibang hugis po ang mga cactus na pwede nyo pong pagpilian, ano. Meron po dyan yung mga nagka-cluster, ano, at ang mga nagka-cluster na mga cactus, sila po yung mga sumisimbolo
ng magandang growth ng ating kabuhayan. Maging sa ating business po, kapag halimbawa po meron kayong clustering cactus o yung mga nag-aanak-anak na cactus, yan po ay panimula ng magandang pag-unlad ng inyong mga negosyo. Ang mga cactus din po ay mayroong tinik na siyang lumalaban po, no, at nagtataboy ng mga bad spirit. Sa pang-anim nating halaman ay ang mga potos, no. Ang mga potos po ay nagra-radiate ng positive vibes, at meron nga pong pag-aaral na sa merely touching ng leaves po ng ating halamang potos ay nakakaapekto po yan sa ating peacefulness and calmness, no. Kaya po napakaganda, no, na meron po kayo nito, dahil bukod po dyan yung pong mga hindi tumatakbong energy sa ating bahay o yung mga stagnant na tinatawag ay maaari pong patuloyin o padaluyin ng mga potos. Ang mga potos po, sinasabi na kapag mas malaki yung dahon, mas malapad, ay mas makakapagbigay po ng mas malawak na biyaya sa inyo, no. Kaya po kapag lumaki po yung mga dahon ng inyong potos, yan po ay simbolo may malaking at magandang oportunidad na darating sa inyong buhay. Maganda po ang potos dahil maaari mo po silang i-display na nakatanim sa mga lupa, pwede rin po sa tubig, or maging nakagapang po sa mga pole, no. Kaya po itong mga potos, isa po yan sa mga laging kasama, no, sa mga masuswerteng halaman. At sa panghuling-huli po nating halaman ay ang laurel, no. Alam naman po natin na ang bay leaf laurel ay isa sa mga halaman na masuswerte. May mga ginawa po tayong video sa ating YouTube about po sa mga practice and traditions, ano, sa swerteng halamang laurel. Sinasabi po na kapag meron po kayo nito sa inyong mga wallet at sa inyong mga bulsa, ay maaaring itaboy nito, no, yung hindi magandang pangyayari sa inyong buhay. Tulad po ng sa kawitan ng palakol, maaari nyo pong ilagay sa inyong wallet ang tuyong dahon na mayroon pong nakalista, no, ng inyong mga wish o kahilingan. Kung gusto nyo po ng pera, isulat lang po dito sa dahon yan at ilagay nyo po sa inyong mga wallet, ano, para maiwasan po yung kamalasan taglay ng kawitang palakol. Kaya po ang pinatuyong dahon ay maraming pwedeng paggamitan, ano. Kilala po ang bay leaf laurel na kasama sa ating mga lutuin, pampagbango at pampalasa. Pero pagdating po sa pagpapaswerte, sila naman po yung mga nagtataboy ng kamalasan at nag-aakit ng kaperahan. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung 7 halaman na dapat meron kayo, ano, ngayong kawitan ng palakol. So tingnan nyo na po yung inyong garden, ano, baka meron kayo nung halaman na yan, ano, at tabi nyo na po para yan po yung magsilbing pangontra nyo, no, sa ganyang kamalasan, ano. Paalala lang po, ito yung mga paniniwala lamang, ano, na maaring nyo po sundin o maaring hindi naman. Sila po yung mga gabay na halaman na maaring makatulong po sa inyo. Sabi ko nga po, ang ating pong mga kapalaran ay nasa ating pong mga kamay. Kung tayo po ay tatamad-tamad at hindi kikilos, wala po tayong mararating sa ating buhay. Sabi nga po, manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang kasipagan at pagpupursigi sa buhay. Yan po ang magdadala sa atin sa tagumpay at maabot ang ating mga pinapangarap. Salamat po ng maraming mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening at kanilang mga simbolismo, mag-subscribe na po kayo. No? Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.